Maging ito man ay nawawalan na kulimbat mula sa isang pagnanakaw na naganap noon, mga painting na nawala o kakaibang mga artipakto na mahirap paniwalaan, puno ang kasaysayan ng mga hindi may paliwanag na pangyayari na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Patuloy na tinutuklas ng mga historiador ang mga misteryo nito at posibleng maresolba nila ang ilan dito sa pagdaan ng panahon. Halos lahat ng tao sa mundo ay may kanya-kanyang uri ng phobia, maging ito man ay itinuturing na makatwirang takot o hindi. Madaling maintindihan kung bakit natatakot ang isang tao sa matataas na lugar o masisikip na espasyo, pero may ilang phobia na tila mahirap paniwalaan. Halimbawa, libo-libong tao ang natatakot na dumikit ang peanut butter sa bubong ng bibig nila. At hindi lang simpleng pagkatakot dito ang tinutukoy ko. Tumaranas pa ang mga taong ito ng takot na maaring masuri ng doktor at nakapagpapabago ng buhay. May ilan na nakakakain ng kaunting peanut butter, pero kadalasan iniiwasan nila ito. Isa sa mga makabagong takot ay tinatawag na nomophobia, ang takot na biglang mapansin na nawawala ang iyong cellphone. Kasama rito ang latinding takot na mawalan ng baterya o signal sa cellphone. Karaniwan, ang takot na ito ay nararanasan ng mga adik sa cellphone na natatakot ma-miss ang mga kaganapan o mawalan ng komunikasyon, kahit na minsan ay makatwiran ito sa emergency. May optophobia rin, takot sa pagbukas ng sariling mata. Madalas itong nababanggit kasabay ng agoraphobia, na takot sa malalawak na lugar, dahil kadalasan pinipiling manatili ng may ganitong kondisyon sa bahay o madilim na kwarto. Maaring isipin ng ilan sa atin na katawa-tawa ang mga phobia na ito, pero totoo ang mga ito, tulad ng isa pang takot na tinatawag na radiophobia. Ito ay ang takot sa ionizing radiation at naging dahilan ito ng paghihirap ng maraming tao sa kanilang araw-araw na buhay mula nang mangyari ang sakuna sa Chernobyl. Isa sa problema ng may radiophobia ay hindi nila nakikita ang radiation, kaya hindi nila alam kung sila ay nasa panganib. Madalas, nadudulot ito sa kanila na isipin ang pinakamasama at nagsisimula itong makaapekto sa kanilang araw-araw na gawain at kalaunan sa buong buhay nila. Isang halimbawa nito ay naitala sa isang medical na journal nang dalhin sa ospital ang isang batang nabalian ng binti at kinailangang i-x-ray. Pagkatapos nito, ibinalik siya sa kanyang ina, ngunit hindi niya magawang hawakan ng sarili niyang anak dahil siya ay may radiophobia at kumbinsido siyang naging delikadong radioactive ang bata dahil sa x-ray. Ipinaliwanag ng doktor na kumuha ng x-ray na kapag pinatay na ang makina, agad na nawawala ang anumang radiation na naroon at wala namang pang-anib sa kanyang anak. Karamihan sa mga may phobia ay hindi natatakot sa radiation mismo, kundi sa posibleng epekto nito. Alam na ang radiation ay pwedeng magdulot ng cancer, kaya natatakot ang mga may phobia na ito na baka mataas na ang dose na nakuha nila at baka lumabas na lang kalaunan ang mga sintomas ng cancer. May ilang tao na biglang sumisidi ang kanilang phobia, halimbawa kapag nakakarinig sila ng balita tungkol sa aksidente sa isang nuclear plant o kapag may usapan tungkol sa paggawa ng mga sandatang nuklear. Para sa iba, nagiging permanente ito at nagdudulot ng matinding hirap sa pamumuhay. Maraming kaso ang naiulat pagkatapos ng sakuna sa Chernobyl. Matapos ang aksidente sa plantana nuclear sa Fukushima, Japan, noong 2011, sinabi ng mga eksperto na ang mga takot na ito ay karaniwang dulot ng labis na pagtataya sa panganib ng radyasyon. Pero hindi na babawasan ng katotohanan iyon ang takot, gaano man ito ka-irrational para sa iba sa atin. Maisip mo na kapag nagpaplano ng mapangahas na pagnanakaw ang mga kriminal, inaalala nilang mabuti lahat ng posibleng mangyari para makatakas. Pero sa isang kaso na nangyari noong 2017 sa isang pagnanakaw na naganap sa Berlin, Germany, nag-iwan ng mga bakas ng ebidensya ang mga magnanakaw at sila ay nahuli rin sa huli, ngunit hindi kailanman nabawi ang kanilang ninakaw. Noong ika-27 ng Marso ng taong iyon, sina Ahmed at Wassam Renmo na magpinsan ay tinulungan ng isang security guard na si Dennis W., isang matagal mang kaibigan na nagtatrabaho bilang security guard sa Bode Museum. Isang buwan pa nang siya nagtatrabaho sa museo nang magpasya ang tatlo na magsagawa ng mapangahas na pagnanakaw. Binasag nila ang isa sa mga bintana ng gusali para makapasok at pagkapasok sa loob ay gumamit sila ng skateboard at kariton para nakawin ang isang 200 at 20 librang alaalang gintong barya na kilala bilang Big Maple Leaf.
Ang barya ay ginawa noong 2007 upang ipagdiwang ang ika-30 anibersaryo ng taunang Gold Maple Leaf Bullion Coin Series ng Canada. At ito ay nilagay sa museo para ipakita. Tinatayag nasa $4.3 milyong ang halaga nito. Sa di malinaw na paraan, nakuha ng 3 kriminal ito mula sa gusali bago tumakas. Sa CCTV footage, nakita ang 3 lalaking nakaitim na naglalakad sa parehong ruta noong gabing nauna. Nang madakip sila, nakita sa telepono ni Wassam ang mga paghahanap kung paano iproseso ang malaking dami ng ginto. Nang siyasatin ang getaway car, natuklasan ng investigador ang maliliit na piraso ng ginto na nagdulot ng hinalang, tinunaw na ang barya at maaaring naibenta ang mga piraso nito. Nang halugugin ng pulisya ang apartment ni Wassam, nakita nila ang bihirang Armani jacket na suot niya sa security footage noong gabing bago ang pagnanakaw. Ito at ang bubog mula sa nabasag na bintana sa Guantes ang huling ebidensya para mapatunayan ang kasalanan ng mga magnanakaw. Sa paglilites, isiniwalat na gumastos ng malaki si Dennis pagkatapos ng pagnanakaw. Pumili siya ng mamahaling kotse at alas na hindi ikinatuwa ng kanyang mga kasamang magnanakaw. Hinatulan siya ng 3 taon at 4 na buwang pagkakakulong, kasama ng multang $108,000. Para naman sa 2 magpinsan, pareho silang hinatulan ng 4.5 taon sa kulungan at kailangan nilang bayaran ang halaga ng barya, $4.3 milyong. Hindi pa rin natatagpuan ang barya. Hanggunahing issue sa paglilinis ng Chernobyl ang paghawak sa toneladang radioactive na materyales sa paligid ng lugar. Napakadelikado ng mga bagay na ito at hanggang ngayon ay maaaring magdulot ng kamatayan sa sinumang makakakontak dito. Halimbawa, ang mga uniforme ng mga unang tumugon, karamihan ay bumbero, ay naiwan sa basement ng ospital sa Pripyat at nananatili roon ng maraming taon dahil sa sobrang taas ng radiation. Ngunit hindi kalayuan mula sa planta ay may isang lugar na mas mapanganib pa at mananatiling hindi gagalawin sa tinatayang libu-libong taon pa. Nang lumikas ang mga mamamayan ng Pripyat, napilitan silang umalis nang hindi nadadala ang karamihan sa kanilang mga personal na gamit, kabilang na ang kanilang mga sasakyan. Ang mga kotse, truck, bus at van ay kontaminado ng radyasyon at delikadong lapitan, pero hindi rin pwedeng basta iwan kung nasaan ang mga ito. Dahil dito, napagpasyahan na ilipat ang mga ito sa tinatawag na ngayon na vehicle cemetery na matatagpuan sa labas lamang ng lungsod. Bagamat delikado na ang mga sasakyan, mas mapanganib ang mga ginamit sa operasyon ng pagsagip at paglilinis dahil dinala ang mga ito sa planta at nalantad sa matinding radyasyon. Kasama dito ang mga truck ng bumbero, ambulansya, tangke at mga karaniwang sasakyang minaneho ng mga taong inutusang tasahin ang sitwasyon sa planta. Ngunit nang matapos ang lahat, naging malinaw na kailangang alisin ang mga sasakyang ito mula sa lugar at ilagay sa isang lugar kung saan hindi sila magiging panganib sa sinuman. Kung pababayaan, madudulot ito ng dagdag kontaminasyon, kaya't isinakatuparan ang isang matinding plano. Dinala ang lahat ng sasakyang ito sa isang bukirin sa Boryakivka, mga 7 milya mula sa planta at hindi na muling nakita. Bago ang sakuna, mahigit 220 katao lang ang nakatira sa nayon. Ngunit napilitan silang lahat na lumikas at ngayon ay wala na ito sa talaan ng mga pamayanan na para bang hindi ito kailanman umiral. Bago dinala ang mga sasakyan, mga 3 puhukay ang hinukay sa bukirin. At doon itinapon at tinabunan ng lupa ang karamihan sa nakolektang radioactive na material. Inilipat ang mga sasakyan sa bukirin at doon nanatili ng matagal. Patuloy na dinadayo ng mga turista ang lugar kahit wala ng sasakyan at nasa loob pa rin ito ng exclusion zone. Si John Dillinger ay isa sa mga pinakatanyag at tusong kriminal sa kasaysayan ng Amerika. Madalas siyang napasama sa gulo nung lumalaki sa Mooresville, Indiana at kalaunan huminto sa pag-aaral. Sumali siya sa hukbong dagat ng Estados Unidos bilang adulto, ngunit tumakas matapos ilang buwan ng serbisyo. Noong 1924 tinangkan nakawan niya isang tindahan ng grocery sa Mooresville, pero nahuli, inaresto at hinatulan ng ilang taong pagkakakulong. Nang makalaya siya sa parole noong 1933 at 33, natutunan niya ang pagnanakaw ng bangko mula sa mga bilanggo at nagsimulang magnakaw ng mga bangko sa Ohio at Indiana kasama ang 4 na lalaki.
Sa 4 na buwan, matagumpay nilang nanakawan ang 5 bangko at laging maayos ang kanilang kasuotan ayon sa mga saksi. Kalaunan noong taon, wali siyang nakulong pero pinalaya siya ng 5 lalaki matapos nilang patayin ang isang lokal na sheriff. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang kanilang sunod-sunod na pagnanakaw sa Wisconsin at Indiana, ngunit nahuli sila sa Tucson, Arizona. Dahil sa kanyang kasaysayan, ipinadala si Dillinger sa Crown Point Jail sa Indiana na hindi matatakasan. Ngunit doon, gumawa siya ng peking baril mula sa kahoy at talim, pinaitim gamit ang shoe polish. Hawak ang peking baril, nakalabas siya ng kulungan at sinasabing kumakanta pa habang tumatakas. Minakaw niya ang kotse ng sheriff at pumunta sa Chicago. Isa siya sa pinakahinahanap ng FBI, pero tuloy pa rin sila ng mga kasabwat niya sa pagnanakaw ng mga bangko saan man pumunta. Matapos ilang beses na muntik mahuli, nagpa-plastic surgery siya para baguhin itsura niya. Pagbalik nila sa Chicago, naging magkaibigan sila ng kasintahan niya at ni Anna Sage, may-ari ng Bahay Aliwan. Kasama ang FBI at Indiana Police, naglatag siya ng bitag. Ang tatlo ay nanood ng Manhattan Melodrama sa Biograph Theater. Paglabas nila, naroon na sa labas ang FBI. Sinubukan niyang tumakas pero nagkaroon ng putukan at doon siya napatay, kaya natapos ang mahaba niyang serye ng krimen. May naniniwala na nakatakas siya at ibaan na baril, ngunit pinatunayan ng fingerprint na siya si Dillinger. May misteryong hindi pa rin nalulutas tungkol kay Dillinger. Ayon sa isang alamat, matapos ang isang enkwentro sa FBI noong 1934 na gawa ni Dillinger na makatakas habang may dalang maleta na naglalaman ng $200,000 na pera. Noong panahong yon, siya at mga kasabwat niya ay nagtago sa Little Bohemia Lodge sa Wisconsin. Pagkatapos ng enkwentro, nagtungo siya sa hilaga ng lodge at inilibing ang maletang may pera. Hindi na niya ito nakuha ulit dahil nasawi siya makalipas ang 3 buwan. Simula noon, patuloy nang hinahanap ng mga treasure hunter ang kinaroroonan ng maleta. May naniniwala ring nakabaon sa Pierre Pierpont Farm ang ilan sa mga nakulimbat mula sa pagnanakaw. May naniniwala na natagpuan na ang mga nakulimbat pero hindi yun naiulat, habang may sabi-sabi na nakabaon pa rin ito sa gubat, naghihintay madiskubre. Maraming tao na pamilyar sa insidente sa Chernobyl ang nagugulat malaman na ang sakuna noong 1986 ay hindi ang unang aksidente na nangyari sa planta. Kinumpirma ito ng mga declassified na dokumento ng KGB na itinago bilang lihim sa loob ng mga dekada. Ang mga bagong inilabas na papeles ay nagmula pa bago ang sakuna noong 1970 pa at may kabuuang 170 na iba't ibang dokumento na inilathala para sa publiko. Nakakagulat talaga ang nilang bagong detalye ngayon. Ngayon, alam na natin na inatas ang panatilihing ligtas ng mga opisyal ng KGB at SSR sa Ukraine ang planpa ng Chernobyl, ngunit tila iba ang iniisip nila noon. Mas interesado silang hanapin ang mga kinatawan ng organisasyon ng mga nasyonalista ng Ukranya at mga ahenteng Aleman at Tsino. Noon, pinaniniwalaan na bawat grupo ay nagbalak sirain ang planta sa Chernobyl kahit walang ebidensyang sumusuporta dito. Ngunit hindi naman nila lubusang pinabayaan ang kanilang mga tungkulin. Inatasan din silang inspeksyonin ang lahat ng materyales na ipinapadala sa planta, lalo na ang ginamit sa pagtatayo. Ayon sa mga inilabas na dokumento, paulit-ulit nilang natuklasan ang mga problema sa mga materyales na ito at iniulat ang mga kakulangan at sinubukan ng mga namumuno sa Kiev na ayusin ito. Ngunit ang mga nakatataas sa Moscow ang nagpasya na balewalain na lang ang mga isyong ito. Dapat ay inaasahan na ang magiging resulta pero wala nang ginawa pa. Dahil dito, nagkaroon ng planta ng 8 aksidente mula 1970 hanggang 1980. Isa ilan ay dahil sa pagkakamali sa operasyon, ngunit karamihan ay sanhi ng mababang kalidad na materyales sa konstruksyon. Noong 1984 taon bago ang aksidente, iniulat ng KGB ang kanilang mga alalahanin at sinabi na malapit ng maaksidente ang planta ng Chernobyl dahil sa mga problema sa reactor core. Mula, hindi sila pinansin at nabaliwala ang kanilang plano. Pinapatakbo ang planta sa isang kapaligiran na inuuna ang resulta kaysa sa pagsunod sa tamang mga pamamaraan. At dahil dito, marami sa mga operator ang hindi pinansin ang kanilang natutunan sa pagsasanay para lang makapagpakita ng mga resulta na sa tingin nila ay kahanga-hanga.
Halimbawa, nagpasya ang operator ng klanta na manghuli ng isda sa kalapit na lawa na kilalang may radyasyon. Pagkatapos, ibinenta niya ang mga isda sa mga taong nakatira sa lugar. Ito ay labis na irresponsable at iniulat ito ng KGB sa Moscow ngunit hindi sila pinansin. Matapos ang pagsabog, iniulat ng ilang miyembro ng KGB na naroon na sinadya ang aksidente para ilihis ang atensyon ng mga mamamayan ng Unyong Sobyet sa iba pang problema. Sinuri ang mga paratang na ito, ngunit napatunayang walang sapat na ebidensya at nagpasya ang pamahalaan na ang meltdown ay nangyari dahil sa mga pagkakamali ng operator. Sa halip na siyasatin pa ang posibilidad na ito ay dulot ng mababang kalidad ng mga materyales sa pagtatayo. Medyo kabalintunaan na may sinasabing malaking halaga ng gintong di pa natutuklasan sa mga kabundukang puno ng pamahiin sa Arizona. Nagsimima ang alamat na nawawalang minahan ng ginto ng Ulandes noong 1870s ng ibunyag ni Jacob Waltz, isang naghahanap ng ginto, ang nakakagulat na revelasyon. Si Waltz ay isang napakaranasang minero at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, meron siyang mataas na kaalaman sa heolohiya. Dumating siya sa Arizona noong 1860. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng mga ugat ng ginto sa mga bundok bandang 1870s. Natagpuan daw niya ang malaking ugat ng ginto na sana'y nagpayaman sa kanya. Pero inilihim niya ang lokasyon nito. Ayon sa kwento, minsan siyang nagbenta ng ginto na nagkakahalaga ng $250,000 sa US Mint. Pero may mga historiador na nagsasabing ibang tao ang gumawa nito o katang-isip lang ang kwento. Madalas umanong makita si Waltz sa Phoenix na may dalang saddlebag na puno ng ginto mula sa kanyang pribadong minahan. Lagi siyang tinatanong kung saan nakuha ang ginto, pero palagi siyang umiiwas sumagot at nagbibigay ng maling direksyon papunta sa minahan. Maraming nagtangkang sumunod sa kanya papuntang minahan tuwing kukuha siya ng bagong hakot ng ginto. Ngunit siya ay isang bihasang taong gala at madali niyang naliligaw ang mga sumusunod sa kanya bago pa man siya tumawid ng mga bundok pabalik sa kanyang minahan. Dahil sanay siya sa rutang iyon, alam niya kung paano umiwas sa mga sumusunod. Kalaunan, bumili si Waltz ng homestead malapit sa Phoenix at noong siya'y nasa 80 anyos na, nagpasya siyang itago ang minahan. Ayon sa ilang mga kwento, naglakbay siya papunta sa minahan sa huling pagkakataon at pagdating niya ron, naghukay siya ng 6 na talampakang butas malapit sa bungad nito. Tinakpan niya ito ng 2 ironwood na troso, saka tinabunan ng lupa at mga bato. Ayon sa kanya, ang bungad ng minahan ay sobrang tago kaya pwedeng may maglakad o magmaneho sa ibabaw nito nang hindi alam na nasa tabi na sila ng napakalaking yaman. Noong 1800 at 91 ang tahanan ni Waltz ay binasak ng baha at dahil dito nagkasakit siya ng pulmonya. Kahit tinulungan siya ng nurse, namatay pa rin siya at dala sa libingan ang lokasyon ng minahan. Bago siya pumanaw, sinabi nga na may naiwan pa ang hindi bababa sa $20 milyong na halaga ng ginto sa minahan, ngunit nagbigay lang siya ng pahiwatig sa lokasyon nito. Sinabi niya na mula sa pasukan ay makikita niya ang landas ng militar, ngunit idinagdag niya na hindi makikita ang minahan mula sa landas na iyon. Idinagdag niya na ang landas papunta sa minahan ay hindi diretsyo at mayroong kakaibang paraan o palaisipan para mahanap ang pasukan. Dagdag pang mga pahiwatig ay nagsasabing ito ay matatagpuan sa isang kanyon na pahilaga ang takbo na nakikita niya ang Weaver's Needle mula sa minahan at merong isang batong pader sa kahabaan ng tamang landas. Marami ang naniniwala na sinadyang iligaw ang mga pahiwatig dahil ayaw talaga ni Waltz na mahanap ang minahan. Hindi nagtagal at napansin ng mga residente na wala pang kaganapang kasing laki nito ang naganap sa ating planeta. Kinailangan gumawa ng mga plano agad-agad at sa maraming pagkakataon, walang nakakaalam kung magiging epektibo ang mga ito dahil hindi pa kailanman kinailangan ang ganitong mga akbaw noon. Dahil sa hirap ng sitwasyon, marami ang naghanap ng sagot sa Biblia at may nakakagulat silang natuklasan. Ang panggata na Chernobyl ay binubuo ng 2 salita, chemi, na nanggangahulugang itim at bel, na sa Ingles ay nanggangahulugang damo o tangkay. Merong maraming blackweed o itim na wormwood sa lugar, at ito ang nagdulot ng pag-aalala sa mga teologo at mga dalubhasa sa Biblia, dahil nabanggit ang wormwood sa mga propesya ng aklat. Ang talata mula pahayag,
Kabanata 8, talata 10 at 11 ay nagsasabing, ang ikatlong anghel ay tumunog ng trumpeta at isang malaking nagnininyas na bituin ay nahulog mula langit sa ikatlong bahagi ng mga ilog at bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin ay Ajenjo. Ang ikatlong bahagi ng mga tubig ay naging mapait at maraming tao ang namatay dahil sa mga tubig na naging mapait. Kahanga-hanga, sa ika-25 anibersaryo ng sakuna, isang estatwa ang itinayo sa lumang bayan ng Chernobyl. Ipinapakita nito ang figurang ikatlong anghel sa pasukan ng Wormwood Star Memorial Complex sa Chernobyl. Hawak ang trumpeta na tila magbibigay babala sa paparating na sakuna. Hindi pa tiyak kung sinadya ang pangalan nito para sa propesya, ngunit nagdulot ito ng takot sa marami na naniniwalang malapit na ang katapusan ng mundo. Pinanggit din nila na may propesya tungkol sa isang bituing parang sulo na inuugnay nila sa pagkasunog ng reactor core na akala ay nakontrol na, ngunit biglang dumala. Napansin nilang ang tubig sa ilalim ng lupa, malapit sa planta, ay dumadaloy malapit sa ibabaw at ang ilog Dnieper ang pinakamalaking sistema ng tubig sa ibabaw sa Europa. Matapos ang sakuna, kinabahan ng lahat na baka umabot sa water table ang reactor kung masunog ito. Kung mangyari ito, magiging radioactive ang tubig at hindi na maiinom, kaya milyon-milyon ang mawawalan ng malinis na tubig. Nang ipatupad ng Unyong Soviet ang nuclear power, inasahan nilang makakatulong ito sa nananamlay na ekonomiya at tinawag ang mga planta ng kuryente na nagniningning na bituin sa USSR. May ilang tao na naniniwala na ito ay dahil sa ang nuclear reaction sa loob ng core ay kahalintulad ng nangyayari sa loob ng isang bituin. Bukod dito, nang sumabog ang core, tinatayang umabot ang init sa 8,400 degrees Fahrenheit na malapit sa temperatura ng araw ang pinakamalapit nating bituin. May kayamanang sakay ng barkong San Miguel noong 1,700 at 15 na posibleng isa sa pinakamalalaking nawalang yaman sa kasaysayan. Hinihintay lang itong matuklasan malapit sa Isla Amelia, baybayin ng Florida. Noong Hulyo 31 ng taon ding yon, ang barkong galyon ng Espanya ay naglayag mula Havana, Cuba patungong Espanya, kasama ang flotang 11 pang barko na tinatawag na 1,700 at 15 plate fleet. Ngunit hindi pa sila gaanong nakakalayo sa kanilang paglalakbay nang masalubong nila ang isang napakalakas na bagyo na naging dahilan para lumubog ang 11 sa mga barko. Ang San Miguel ay malubharing nasira at ayon sa isang ulat, huling nakita itong naglalayag pahilaga lampas sa San Agustin. Napansin na wala na itong palo kaya naging nasa awa na lang ito ng dagat at ng mga puwersa ng kalikasan. Umabot sa Siam na raang mandaragat ang namatay sa bagyo at dahil sabay-sabay lumubog ang maraming barko, pinaniniwala ang maraming kayamanan sa lugar kaya tinawag itong Treasure Coast. Ayon sa mga saksi, walang nakaligtas sa San Miguel, kaya ito ay naglalayag ng walang tao. Ayon sa tala, ang San Miguel ay rehistradong barko ng flotila na may lisensyang magdala ng mahalagang kargamento. Iminumungkahi na kabilang sa kargamento nito ay ang dote ng reyna, napakaraming ginto at pilak, pati na rin mga hiyas, pampalasa at tabako. Hindi maikakaila, maraming naghahanap ng kapalaran ang naakit sa baybayin dahil sa posibilidad ng kayamanang matatagpuan doon. Sa kabila ng matinding pagsisikap ng mga manganggaso ng kayamanan sa maraming siglo, wala pa ring nakadiskubre nito kahit may mga ekspedisyong muntit na itong makita. Noong 2007, may grupo ng mga diver na nakatagpo ng isang kanyon sa ilalim ng dagat na pinaniniwala ang pag-aari ng San Miguel. Nang mabalita ang tuklas, libu-libong tao ang nainganyo sa kayamanang inaakalang milyon-milyong dolyar ang halaga. Kaya marami ang nagtuo ron umaasan yumaman. Madaling sabihin pero mahirap gawin ang maghanap ng kayamanan. Mahirap daanan ang sahig ng dagat sa lugar at dahil walang tiyak na lokasyon ng paglubog ng barko, malawak ang dapat hanapin. Noong 1975, 22 gintong barya ang natagpuan malapit sa Amelia Island at kalaunan ay 11 pa ang nadiskubre sa kalapit na lugar. Ang mga piraso ng kayamanang ito ay natagpuan matapos tumama ang mga bagyo sa baybayin, na malamang ay naging dahilan upang maiyahon ang mga barya mga sa buhangin kung saan ito nakabaon.
Isang lalaki ang hindi na nahirapan na makakita siya ng 15 barya habang naglalakad sa tabing dagat ng Little Talbot Island noong 1980. Kalaunan ng taong iyon, 28 pang barya ang natatpuan sa parehong tabing dagat at sa mga sumunod na taon may nahanap pang maliliit na piraso. Marami sa atin ang nangarap makahanap ng lihim na yaman na magpapabago ng buhay natin magpakailanman. Pero alam din ng karamihan sa atin na ito ay isang matinding pantasya lamang. May libu-libong profesional na treasure hunter sa mundo na naghahanap ng mga sinasabing kayamanang nawala o itinago at hindi pa nahukay. Ang kayamanan ng Yanganate ay isa sa mga taguang naging paksa ng diskusyon dahil may nadududa sa pag-iral nito. Nagsimula ang misteryo ng kayamanan noong dekada 30 ng ika-16 na siglo nang magdigma si Inca Emperador Atahualpa at kapatid niyang si Huáscar laban sa isa't isa. Nakita ito ng mananakop na Kastila na si Francisco Pizarro bilang isang pagkakataon at noong 1532 sinalakay niya ang Imperyong Inca at sa proseso ay ibinilanggo si Atahualpa sa Cajamarca. Desperado ang emperador na makalaya kaya nakipagkasundo siya sa tagabihad. Iniaalok ang malaking yaman ng Inca na ginto kapalit ng kalayaan. Nagkasundo sila at pinalaya ang emperador sa kainutusan si General Rumay Yahui na likumin ang ginto sa buong Imperyong Inca. Nakalap niya ang humigit kumulang 750 toneladang ginto at nagpadala ng balita kay Pizarro na ihatid na sa kanya ang kayamanan sa lalong madaling panahon. Nagduda si Pizarro na plano lang ito para iligtas si Atahualpa, kaya bago dumating ang ginto, ipinapatay niya ang emperador. Hindi alam ni Pizarro na totoo ang ginto at hindi na mangyayari ang kasunduan. Gusto ni Rumay Yahui na siguraduhin na hindi mapupunta ang ginto sa mga kamay ni Pizarro, kaya nagpasya siyang itago ito mula sa kanya. Naglakbay siya sa hilaga ng Ecuador na ngayon ay kilala bilang Yanganates kung saan itinago ang ginto. Si Rumay Yahui ay kalaunan na huli ng mga tauhan ni Pizarro. Kahit malupit ang trato sa kanya, hindi niya sinabi kung nasaan ang kayamanan. Pumanaw siyang hindi ibinunyag ang kinaroroonan nito. Noong mga panahong iyon, ang lugar ay lubos na walang naninirahan at hanggang ngayon, kakaunti lamang ang nangangahas pumunta ron dahil kilala ang bundok na napakahirap daanan. Ang lugar ay nasa hangganan ng Avenue of Volcanoes at kilala sa tumatanggap ng napakaraming ulan bawat taon. Madalas din itong nababalutan ng makapal na ulap na madaling magpahulog sa isang manlalakbay sa bangin, ilog o latian. Para sa ilang treasure hunter, hindi nila kayang baliwalain ang posibilidad na makahanap ng 700 at 50 toneladang ginto. Taon-taon, marami ang umaakyat sa bundok para ito'y matuklasan. Hindi bababa sa 3 tao raw ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng kayamanan. Pagkalipas ng mga dekada, nang ikasal si Jose Valverde sa isang taga-Latacunga, sinabi ng ama ng babae kay Jose ang kinaroroonan ng ginto bilang regalo sa kasal. Dahil dito, namuhay si Valverde bilang isang napakayamang tao at bago siya pumanaw, nagsulat siya ng isang gabay na tinatawag na Ruta ni Valverde. Ibinigay ang gabay sa hari ng Espanya na agad nagpadala ng ekspedisyon sa bundok, ngunit hindi nila ito nahanap at may isang namatay sa latian. Walang tala ng panibagong pagtatangkang kunin ang ginto, pero noong 1850, nadiskubre ng botanistang si Richard Spruce ang kwento ng nakatagong kayamanan habang nagsasaliksik ng lunas sa malaria sa Ecuador. Pagkalipas ng mahigit 3 dekada, sinabi ng mga ngaso ng kayamanan na si Barth Blake na natagpuan niya ang taguan na ayon sa kanya ay may mga gintong estatwa ng mga hayop, tao at bulaklak. Binalak niyan balikan ang kayamanan, pero habang naglalayag papuntang New York, misteryosong nawala siya at di na nakita muli. Bagamat parang imposible, naging atraksyon pa rin para sa mga turista ang exclusion zone sa paligid ng planta ng Chernobyl. Maraming bawal puntahan at laging kailangan ng gabay ang mga bisita. Ikinukwento ng mga nakarating na kakaiba at parang multo ang atmosfera sa Pripyat at mga karatig, lalo na dahil ilang dekada na itong walang tao. Hindi lang katahimikan at kawalan ng tao ang nagbunsod na madidilim na alamat sa Chernobyl dahil maraming nagulat ng kakaibang nakita sa mga nagdaang taon.
Isa sa mga mas kilalang insidente tungkol dito ay may kinalaman sa isang nilalang na tinawag nilang itim na ibon ng Chernobyl. Nakakita ang mga manggagawa ng planta ng higanteng nilalang na may pakpak ilang araw bago ang pagsabog sa planta. Inilarawan nila itong itim na may pulang kumikislap na mata at katawan ng tao. Maraming nakarinig dito ang nag-isip na baka ito ang Mothman, isang nilalagang na nakikita sa iba't ibang lugar bago maganap ang mga sakuna tulad ng pagbagsak ng tulay at lindol. Ayon sa mga manggagawa, ang pakpak nito ay may lapad na hindi bababa sa 20 talampakan sa mga sumunod na araw. Sila ay pinahirapan ng masasamang panaginip at nakakatakot na tawag mula sa di kilalang tao. Ayon sa kanila, dumala ang mga panaginip at tawag ilang araw bago ang sakuna, ngunit bigla itong nawala matapos sumabog ang core. Noong 1997, pito ang nuclear scientist na si Andrei Korsakov mula sa Universidad ng Buffalo ay pumunta sa Chernobyl para magsukat, ngunit ang kanyang natuklasan ay nagdulot sa kanya ng pagkalito at takot. Nais niyang makarating ng maaga sa planta, kaya bandang 7:30 ng umaga ay nagtungo siya sa gusali ng reactor. Nakasimula pa lang niyang kumuha ng mga sukat nang sa kanyang pangkabigla may narinig siyang sumisigaw ng tulong dahil may sunog na naganap at nahihirapan silang apulahin ito. Mahina ang mga sigaw pero ilang beses niya itong narinig kaya tumakbo siya para humingi ng tulong. Ipinagbigay alam niya sa mga taong nagpapasok sa kanya ang narinig niya, ngunit sinabi nila sa kanya na siya ang unang taong pumasok sa lugar na iyon sa loob ng mahigit 3 taon na walang sunog at wala ring ibang maaaring naroon sa lugar noong oras na iyon. Bukod pa rito, sino mang gustong pumasok sa lugar na iyon ay kinakailangan gumamit ng kanilang bakas ng palad bilang password. Kapag may pumasok ng walang paintulot, tutunog sana ang alarma. Hindi kailanman na ipaliwanag ang pangyayaring ito. Ang Leda and the Swan ay tula ni William Butler Yeats tungkol sa isang kilalang mitolohiyang Griego. Ipinapakita ng kwento ang Diyos na si Zeus na nagbago ng anyo bilang isang swan upang mapalapit sa isang mortal na babae na nagangalang Leda. Sa pagtatapos ng kwento, isiniman ni Leda si Helen, anak ni Zeus, na kilala sa pagbagsak ng Troy at sa dituwirang pagdudulot ng pagkamatay ni Haring Agamemnon. Naging inspirasyon ito sa maraming artista sa paglipas ng mga siglo, kabilang si Michelangelo, ngunit nananatiling misteryo ang kanyang interpretasyon ng tula. Nagsibuma ito ng samantalahin ni Duke ng Ferrara, Alfonso I, ang pagbisita niya sa Roma noong 1512 para panuorin si Michelangelo habang ginagawa ang bobeda ng Sistine Chapel. Nabigani siya sa nakita at ayon sa ulat, malaki ang impresyong iniwan nito sa kanya. Noong 1527, sinalakay ni Emperador Charles Ikalima ang Roma. Kaya nagtago si Papa Clemente Ikapito sa Castel Sant'Angelo upang makaiwas sa pagkakahuli o mas masama pa. Pagkalikas ng 2 taon, tinulungan ng Papa si Clemente Ikapito na mabawi ang lungsod sa kabinigyan si Michelangelo ng titulong pangkalahatang gobernador at prokurator ng mga kuta ng Florence. Ibig sabihin, siya ang inatasang magpatibay ng lungsod, ngunit dahil kulang ang kanyang kaalaman, ipinadala siya sa Ferrara para matuto ng pagpapatibay at depensa kay Alfonso I. Pagkatapos ng gawain, handa na umalis si Michelangelo, pero bago siya umalis, ipinapinta ni Alfonso ang isang obra at agad pumayag ang pintor. Pagbalik niya sa Florencia, sabay niyang inayos ang depensa ng lungsod at nilikha ang bagong pintura na Leda and the Swan. Alam nating totoo ito dahil sa ukit ni Cornelius Boss, isang bihasang alagad ng sining. Kagiliw-giliw, ipinapakita ng ukit si Leda sa parehong posisyon ng isa pang likha ni Michelangelo na tinatawag na Gabi, at hindi na nakakagulat sabay nang ginagawa ang dalawang obrang ito. Gumamit daw siya ng modelo para sa unang guhit ng pagpipinta, isang lalaking si Antonio Mini, na ang katangian ay pinalambot at ginawang pambabae, gaya ng kadalasang ginagawa ng mga alagad ng sining noon. Noong 1530 natapos ang pagpipinta, ngunit nagpadala si Alfonso ng mensahero na nagsabing gusto munang makita ng Duke ang obra bago ito tanggapin at bayaran. Nainis si Michelangelo dahil dito at lalong dumala ang sitwasyon nang sabihin ng mensahero na ang pagpipinta ay parang medyo pambabae. Dahil dito, pinaalis ni Michelangelo ang mensahero at kinansela ang kasunduan kay Alfonso na marahil hindi nakita ang obra.
Nagtatrabaho na si Antonio Mini bilang alagad ni Mike Lanzelo at inatasang magbantay sa pagpipinta. Iminungkahina baka ibinigay talaga sa kanya ang pagpipinta dahil may dalawa siyang kapatid na hindi pa kasal at kung maibenta ni Mini ito, malaking tulong sa kanilang pinansyal na kalagayan ang perang makukuha. Umalis si Mini sa Florencia, dala ang pagpipinta noong 1531 at nagtungo siya papuntang Pransya. Mula rito, di pa rin klaro ang detalye sa naging kapalaran ng pagpipinta. Ayon sa isang bersyon, binili ito ng hari ng Pransya mula kay Mini at itinago sa palasyo ng Fontainebleau. Hindi ito nakumpirma at hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang kapalaran ng pagpipinta. May mga pagsisikap upang maipanbalik ang kopya ng obrang likha ni Rosso Fiorentino na nasa National Gallery pa rin hanggang ngayon. Ilang taon nang sinusubukan ng mga historiador hanapin ito, ngunit bigo sila dahil walang makasigurado kung kailan ito nawala, kaya nananatili itong isa sa pinakamalalabong misteryo sa mundo ng sining. Matitinding epekto ang lumitaw matapos ang sakuna sa Chernobyl. Karamihan ay nakita lang pagkalipas ng ilang taon. Nag-alala sila sa pagdami ng kaso ng cancer, mga taong makakaroon ng sakit dulot ng radyasyon, at epekto nito sa mga kalapit na lugar tulad ng Pripyat. Alam ding maapektuhan kahit ang mga bansang malayo, pero siguro akala ng mga taga Novotsikov sa Rusya na ligtas sila dahil mahigit 100 milya ang layo nila sa pinanyarihan ng pagsabog. Ilang araw matapos ang aksidente, maraming residente ng Novozikov ang nag-e-ensayo para sa May Day Parade sa maulap na panahon. Biglang lumakas ang ulan, kaya nagtakbuhan ang mga kalahok para sumilong. Parang karaniwang ulan lang ito, pero hindi nila alam na mas delikado pala. Kinabukasan, si Sergei Sizov, isang propesor sa isang kolehiyo para sa pagsasanay ng mga guro, ay nasa kalagitnaan ng kanyang lektura tungkol sa kung paano matukoy at tumugon sa isang nuclear o chemical na pag-atake ng mga kalabang puwersa. Maaring kakaiba itong pakinggan para sa atin, pero noong panahong yon, ito ay isang bagay na kailangang matutunan ng lahat ng tao sa Unyong Soviet. Para matutunan ito, kailangan niyang turuan ng mga estudyante kung paano gamitin ang military-grade Geiger counter na sumusukat ng ionizing radiation sa hangin. Inasahan ni Sizov na babuksan ang makina at makakuha ng normal na background radiation, pero nagkamali siya. Nagulat siya nang tumaas ang counter sa antas na nababasa lang niya sa textbook tungkol sa nuclear attack, kaya agad niyang alam na may mali. Kinontak niya ang lokal na himpilan ng depensang sibil para iulat ang natuklasan, pero hindi sila naniwala at sinabing imposibleng mangyari ang mga readings na iyon. Nung panahong yon, ang Novozhilov ay isa pa ring makalumang bayan at karamihan sa mga residente nito ay mga magsasaka na nakatira sa mga bahay na gawa sa kahoy at umaasa sa lupa para mabuhay. Hindi nila alam na lantad na ang nuclear reactor sa Chernobyl, hindi lang dahil may 100 milyo ang layo nila, kundi dahil hindi pa umaamin ang pamahalaang Soviet noon. Ang Novozhivkov at Karatig Region ay tahanan ng 200,000 katao at natuklasang naapektuhan ang buong lugar ng hanggang 5 microsieverts bawat oras. Ngunit bumaba na ito sa 2 microsieverts. Gayunpaman, anumang sukat na lampas sa 0.6 microsieverts bawat oras ay ginagawang hindi na angkop para tirhan ng tao ang isang lugar at tinatayang ilang mga lugar na ganito ay mananatiling hindi matitirhan hanggang hindi bababa sa taong 2,176. Ang mga taga Novozhikov ay inulan noon. Hindi nila alam na radyoaktibo ang tubig na tumatama sa kanila. Kahit kakaunti lang ang agarang epekto, lumitaw din ang mga nakakabahalalang palatandaan pagkalipas ng ilang taon. May mga batang ipinanganak na may kakaibang abnormalidad tulad ng hindi maayos na nabuo ang kanilang mga tainga, kaya kinailangan nilang sumailalim sa ilang operasyon. Noong panahong yon, humigit kumulang 1,000 tao ang naninirahan sa lugar, ngunit kinailangan silang lahat na lumikas matapos ang sakuna at winasak ang buong bayan upang matiyak na walang sinuman ang susubok bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa simula, napagpasyahan na ilikas din ang Novozhilov at ipinaalam ito sa 40,000 residente nito, ngunit kalaunan ay hindi na itinuloy ang plano matapos magkaroon ng mga protesta mula sa mga taong tumangging paalisin sa kanilang mga tahanan.
Ang panganang Faberze ay kasing kahulugan ng kalidad at kayamanan pagdating sa disenyo. Ang may-ari ng alas mula sa House of Faberge na itinatag ni Peter Carl Faberge ay alam na ito ay lubang hinahangad at napakahalaga. Isa sa pinakatanyag na likha ng Faberze ay mga tanyag na Easter egg na may hiyas mula pa noong huling 18 taon. Madalas ibinibigay ang mga ito na regalo ng mga Russian Tsar tulad ni Tsar Alexander III. Isa sa pinakapinapahalagahan niyang itlog na may gintong inahing manok sa gintong dayami ay ibinigay niya sa asawa bilang regalo noong 1885. May maliit din itong replika ng Imperial Crown na may diamante at palawit na ruby. Nang matanggap ito ng kanyang asawa, labis siyang natuwa. Dahil dito, si Faberge ay tinalaga bilang opisyal na panday-ginto ng Tsar sa pamamagitan ng espesyal na pagtatalaga at bawat taon ay inaatasan siyang gumawa ng mas marami pang ganitong temang may hiyas na itlog. Bawat isa ay may natatanging sorpresa sa loob at kalaunan ay nakalikom ang Tsar ng kabuuang 52 itlog na maituturing na isang malaking kayamanan. Ngunit agad na nakaw ang kayamanan ito ng kontrolin ng mga Bolshevik sa pangunguna ni Vladimir Lenin ang Russia noong Rebolusyong Oktubre 1917. Agad kinumpiska at itinago sa Kremlin Armory ang gintong alahas at kayamanan ng Tsar. Sa kabutihan palad, hindi ipinawasak o ipinatunaw ni Vladimir Lenin ang mga ito. Ngunit noong 1927, ipinagbili ni Joseph Stalin ang mga kayamanan dahil kailangan niya ng pondo. Kadalasan, paisa-isa ibinenta ang mga bagay at pinili ng mga kolektor mula sa iba't ibang bansa. Sa paglipas ng mga taon, ang kayamanan ay kumalat sa iba't ibang lugar at ang kinaroroonan ng mga itlog ng Faberge ay nanatiling misteryo sa loob ng ilang panahon. Habang ang ilan sa mga itlog ay nagsilbing palamuti sa mga bahay ng mayayamang kolektor, ang iba naman ay natagpuang ibinibenta sa mga sanglaan sa murang halaga kumpara sa tunay nilang presyo. Isang lalaki sa US ang yumaman matapos malaman na ang itlog na binili niya sa $14,000 ay nagkakahalaga pala ng $33 milyong na nadiskubre niya sa isang maliit na tindahan sa kanto. Nakagulat, plano pa sanang paghiwa-hiwalayan at ibenta ang itlog bilang scrap, pero ginawang palamuti lang sa kitchen counter. Bago niya itapon, nakita niya ang inskripsyon sa orasan sa itlog at nalaman niyang mas mahalaga pala ito sa binayad niya. Isa-isa, natuntun at naibalik ang mga itlog sa kanilang tamang kinalalagyan. Pero anim pa rin ang nawawala hanggang ngayon. Mas naging mahirap hanapin ang mga itlog dahil may mga dekalidad na replika na nagawa sa paglipas ng panahon. Ilang ulit nang may mga taong nadismaya nang malaman nilang nagbayad sila ng libu-libong dolyar para sa itlog na halos walang halaga. Kabilang sa mga hindi pa natatagpuan ay ang inahing may sapphire pendant, ang kirubin na may karwahe, ang necessaire na itlog, ang mauve na itlog, ang Royal Danish na itlog, at ang 1,900 at siyam na Alexander III commemorative na itlog. Patuloy ang paghahanap sa mga itlog. Umaasang matatagpuan pa ang mga natitirang nawawala kung hindi pa sila nasira o nabaklas. Kaagad pagkatapos ng sakuna sa Chernobyl, napagtanto ng mga siyentipiko na hindi maaring manatili ang reaktor sa ganoong kalagayan. Kaya't napagdesisyunan na takpan nito ng isang shell na gawa sa konkreto at bakal. Ang estrukturang ito ay tinawag na sarcophagus at walang duda na ito ay nakatulong upang mapigilan ang pagkalat ng radyasyon. Dahil minadali ang pagtayo, nagkaroon ito ng depekto at nagsimulang pasukin ng tubig na nagdulot ng kalawang sa panangga. Nag-alala na maaring gumuho ito at magdulot ng mas delikadong mga labing may radyasyon sa planta, kaya napagpasyahang maingat itong baklasin. Ang orihinal na sarcophagus ay itinayo ng hindi bababa sa 600,000 tao, na inatasang tiyakin na ang 200 at 20 tonenadang radioactive na material sa lugar ay maayos na natakpan. Higit sa 14 na milyong cubic feet ng konkreto ang ginamit sa pagtatayo nito, kasama ng 16 na milyong libra ng bakal. Pagkalagay nito, binutasan ang gilid ng panangga para makita ang core mula sa labas.
Ang mga tagamasid ay pinanatiling ligtas mula sa radyasyon dahil sa mga filter na inilagay sa mga butas na ito. Ngunit ito ay pansamantalang, panukalang, pangkaligtasan lamang. Nagsimula ang konstruksyon 2 buwan matapos ang sakuna at natapos ito makalipas ang 7 buwan. Sa kasamaang palad, napabayaan ng mga manggagawa na silyuhan ang mga dugtungan at butas sa kisame. At dito, nagsimulang pumasok ang tubig. Habang isinasagawa ang pag-install, 31 katao ang nakatanggap ng nakamamatay na doses ng radyasyon at kalaunan ay pumanaw. Pagkalipas ng 2 taon, inanunsyo ng pamahalaang Sobyet na ang sarkopago ay para lang sa humigit kumulang 20 taon at kailangan ng kapalit na estruktura. Noong 1990, isa nang mabuwag ang Unyong Sobyet. Nagsagawa ang pamahalaan ng Ukraine ng pandaigdigang paligsahan para sa pinakamahusay na disenyo ng bagong estruktura. Noong 2004 inanunsyo na gagamitin ang disenyo ng mga Britong taga-disenyo dahil may sliding arch ito na madaling ilagay sa tamang posisyon. Mapipigilan nito ang pagkalantad ng manggagawa sa labis na radyasyon at matatakpan ng buo ang lumang estruktura at reaktor. Dalawang French construction group na tinawag na Novarca ang nanalo sa kontrata para itayo ang shell na tinawag na New Safe Confinement Structure. Itinayo ito mga 1,000 tanampakan mula sa reaktor gamit ang mga bahagi mga Italya at natapos na may bigat na 32,000 tonelada. Habang ito'y nangyayari, nalaman na malapit nang bumagsak ang bubong ng orihinal na sarcophagus, kaya naglagay ng scaffolding para manatili itong nakatayo. Noong 2014 na ipuwesto na ang balangkas ng bagong shell at sinimulan ang konstruksyon ng natitirang bahagi. Natapos ang proyekto noong 2016 at na-install noong Nobyembre ng parehong taon. Sa hilagang bahagi ng Israel, matatagpuan ang isang lawa na kilala bilang Dagat ng Galilea na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Ang lawa na ito ay binanggit sa Biblia sa ilang pagkakataon, lalo na noong tinipon ni Jesus ang kanyang unang mga alagad, noong naglakad siya sa ibabaw ng tubig, noong pinakain niya ang 5,000 tao gamit lamang ang 2 tinapay at 5 isda, at noong pinakaalma niya ang bagyo sa lawa. Ang huling pangyayaring ito ang naging paksa ng isang pintura na ginawa ng kilalang pintor na si Rembrandt van Rijn na tinawag na The Storm on the Sea of Galilee. Ipininta ito noong 1633 at nananatiling tanging kilalang larawan ng tanawin ng dagat na ginawa niya, kaya't napakahalaga nito. Makikita rito ang maliit na bangkang kahoy na nasalanta ng bagyo sa lawa at malinaw na nasa panganibang bangka dahil sira-sira na ang mga layag nito. At kung ikukumpara sa malalaking alon na tinatahak nito, tila halos hindi kapansin-pansin ang bangka. Makikita ang 14 na marinong nagdarasal sa bangka. Halatang desperadong makaligtas o makarating sa lupa, kahit mukhang malabo na. Kaya naman, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay puno ng desperasyon habang hinaharap nila ang halos tiyak na kapahamakan. May ilang marinong desperadong iginiya ang bangka pero walang nangyari, habang ang iba ay ginigising si Jesus na natutulog sa tabi ng timon. 4 sa mga lalaki ang sinusubukang ayusin muli ang mga layag, ngunit dahil sa malakas na hangin, imposibleng magawa ito. Pinaniniwala ang isa sa mga marinong nakakapit sa lubid ay ang pintor mismo, bagamat hindi pa lubusang napatutunayan. Siyak na isa itong dakilang obra ni Rembrandt, ngunit nananatili rin itong isang malaking misteryo. Noong 1909, naging lugar ng mapangahas na pagnanakaw ang Isabella Stewart Gardner Museum kung saan nakadisplay ang painting. Noong ika-18 ng Marso ng taong iyon, 13 painting na may kabuang halagang $500 milyong ang minakaw mula sa gusali ng 2 lalaking nagkunwaring mga pulis. Nakapasok sila sa museo nang sabihin sa gwardiya na arestuhin siya dahil sa nakabimbing warrant. Sa daganat na kalituhan, siya ay nilagyan ng posas at nang mag-imbestiga ang pangalawang gwardiya, siya rin ay pinusasan. Doon na napagtanto na naroon talaga sila upang nakawan ang museo at nagtungo sila sa isang lugar na kilala bilang Dutch Room. Sa kabutihang palad, nang subukang nakawin ang self-portrait ni Rembrandt, natuklasan nilang sobrang bigat ito kaya iniwan na lang nila.
Ang iba pang mga painting ay mabilis na ginupit mula sa kanilang mga frame bago sila tumakas at hindi na sila muling natunton. Sa investigasyon, nagalok ang FBI ng $5 milyong na pabuya para sa impormasyon sa pagbabalik ng mga painting. Ngunit hanggang ngayon ay nawawala pa rin ang mga ito. Ayon sa mga ulat ng balita na inilabas noong Mayo ng 1986 kasunod ng sakuna sa Chernobyl. Hindi lang Pripyat at mga kalapit nitong bayan ang naapektuhan ng kumalat na radyasyon dahil natuklasan na may ilang bahagi ng Europa na nakakaranas ng mas mataas kaysa normal na antas ng radyasyon. Isang linggo lang matapos ang pagsabog, bawat bansa sa mainland Europa ay nagulat ng pagtaas ng antas ng radyasyon. Handa na ang Iberian Peninsula para sa pareho resulta pero kalaunan nalaman na hindi ito naapektuhan. Nung panahong yon, buong mundo ay kinakabahan dahil hindi pa nangyari ang ganitong sakuna sa kasaysayan at hindi tiyak kung ilang bansa ang maaapektuhan. Tandaan na ang unang palatandaan ng problema ay nagmula sa mga datos na natanggap sa Sweden, mahigit 930 milya ang layo mula sa planta, habang ang pamahalaang Soviet ay nagmamadaling itago ang sakuna mula sa ibang bahagi ng mundo. Nang nalantad ang katotohanan, sinimulang bantayan ng mga siyentipiko ang hangin sa Kiev at napansin nilang laging nagbabago ito sa direksyon at lakas. Dahil dito, hindi agad natantiya ang dami ng radyasyong kumalat sa Europa, kaya nagdulot ito ng matinding kawalang katiyakan. Ang Poland at Scandinavia ay naapektuhan ng hangin mula Timog Kanluran matapos ang pagsabog, ngunit agad din itong naging hangin mula silangan. Dahil dito, mas mataas na radyasyon ang naitala sa Gresya, Timog Kandurang Alemanya at dating Yugoslavia noon. Iniulat ng Pransya ang pagtaas ng radyaktibidad sa atmosfera. Samantala, itinigil ng Netherlands ang plano sa nuclear power matapos matuklasan ang mataas na antas ng radyasyon. Nag-alala rin ang Poland, silangang Alemanya at Sweden. Sa ilang lugar, pinayuhan ang mga magsasaka na panatilihin sa loob ang kanilang mga baka sa unang mga linggo dahil sa takot sa radyasyon. Pinayuhan ang mga residente na iwasan munang uminom ng tubig ulan at kumain ng digaw na kabute at gulay dahil di pa tiyak ang epekto nito. Pinakamalaking naapektuhan sa silangang Europa ang Poland, kaya nagmadaling bumili ng yodo at hindi kontaminadong pagkain ng mga tao dahil sa takot. Ang yodo ay tumutulong pigilan ang kontaminasyong dulot ng radyasyon. Sa kanluran Alemanya, nagbabala ang gobyerno na huwag susobrahan ang pag-inom ng yodo tabletas dahil may ilan na nalason sa sobrang pag-inom dahil sa takot. Nilimitahan ng gobyerno ang supply ng sariwang gatas mula sa mga matinding apektadong lugar sa bansa. Dahil di pa alam ang epekto ng radyasyon, kabilang dito ang Bavaria, Hesse at iba pa. Sa kanlurang Berlin, naubos ang stock ng mga tabletang yodo dahil nagmamadali ang mga tao para masiguro ang supply. Sa Bucharest, binala ng mga tao na siguraduhing malinis ang inuming tubig, habang sa Belgrade, pinayuhan silang manatili sa loob ng bahay o limitahan ang oras sa labas. Iniulat ng Romania ang pagtaas ng radyasyon sa atmosfera. Sa Luxembourg, Belgium at Netherlands, pinayuhan ang mga tao na hugasang mabuti ang gulay bago kainin. Ipinagbawal sa Italia ang pagbili at pagbenta ng mga gulay na pang-salad, pati na ang marami sa kanilang inaangkat mula Europa. Kapag may natuklasang misteryo ang arkeologo, madalas agad natutukoy ng mga eskular, eksperto at historiador kung para saan o sino ang gumawa nito. Ngunit iba ang sitwasyon sa isang kakaibang bagay sa Norfolk, Inglaterra noong 2024. Isa sa mga pinakakakaibang aspeto ng bagay na ito ay ang laki nito. May sukat itong 0.8 pulgada ang diametro at 0.4 pulgada ang taas, kaya madali itong hindi mapansin sa isang paghuhukay. Pero mabuti na lang, hindi yon ang nangyari. Pinalamutian ito ng isang artistikong larawan ng kabayo at ayon sa mga nagsuri nito, ginawa ito ng isang taong may mataas na kakayahan sa paggawa ng metal, lalo na sa pilak, dahil napakahirap gawin ang masaselang disenyo na nagpalamuti dito. Pero nalito ang mga historiador kung para saan ito ginamit. Iminungkahi na isa itong alahas pero wala itong mga clasp o hook na karaniwang makikita sa mga ganong bagay.
Inilarawan ito na parang maliit na lukot na takeb ng bote, bagaman kasya lang ito sa dulo ng daliri ng isang tao. Isang historiador ang nagsabi na nagulat siya sa dami ng detalye na ginamit para gumawa ng isang bagay na tila wala namang silbi. Inilarawan niya ang pagkakayari nito bilang kasing ingat ng paggawa ng Biblia o alahas para sa maharlika. Iminungkahi rin niya na ang manggagawang gumawa ng artipakto ay malamang nabihasa rin sa iba pang larangan. Maaring nagtrabaho rin sila sa mga mahalagang teksto at dokumentong pinalamutian ng likidong gawa sa pinulbos na ginto na may halong mercury. Nakarating siya sa konklusyong ito matapos suriin ang mga disenyo sa gilid ng mga artipakto at napansin niyang halos kapareho ito ng mga iluminadong manuskrito na ginawa nung parehong panahon. Natukoy ng mga eksperto na ang bagay ay mula ika-8 o unang bahagi ng ika-9 na siglo matapos ang masusing pananaliksik. Dahil sa mga ginamit na palamuti, iniisip na may kaugnayang panrelihiyon ito, ngunit haka-haka lang ito. Kung ito nga ay isang piraso ng alahas, malamang na pag-aari ito ng isang mahalagang tao dahil ang mga bagay na gawa sa pilak at ginto ay isinusuot lamang ng mga makapangyarihan o ng mga mayayaman dahil sa kanilang katayuan sa kanilang mga komunidad. Isa pang nakakalitong aspeto ay kung paano naikabit ang bagay na ito sa isang kadena, damit o mas malaking bagay. Wala itong clasp, kawit o singsing na pwedeng pasukan ng kadena at simula nang natuklasan ito, maraming suwestiyon na ang lumabas, ngunit hindi pa rin tiyak ang gamit nito. Nang matuklasang may problema sa Chernobyl Nuclear Power Plant noong araw ng sakuna, inutusan ang mga staff na sukatin ang radyasyon gamit ang dosimeter para malaman kung gaano karami ang nailalabas sa paligid. Ang unang mga sukat ay lumabas na 3.6 na Röntgen, ngunit natuklasan na ang mga partikular na dosimeter na yon ay hanggang doon lang ang sukatan at agad na naging malinaw na hindi mapagkakatiwalaan ang mga sukat na yon. Kalaunan ay natuklasan na ang totoong sukat ay mas malapit sa 20,000 Röntgens kada oras na halos hindi na maiisip na dami. Ang sinumang malantad sa 500 Röntgens ay siguradong mamamatay, gaya ng napatunayan sa mga namatay habang pilit kinokontrol ang planta, isang pagsisikap na nauwi sa wala. Napakaraming radioactive na material ang nalabas mula sa planta dahil sa pagsabog, higit 400 na beses kaysa sa material na inilabas ng mga atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki na pinagsama. Bukod pa rito, ang pagsabog sa Chernobyl ay naglalaman ng mas matagal mabuhay na radioactive isotopes tulad ng cesium 137 at iodine 131 na siyang dahilan ng pagmatagalang kontaminasyon at mga problemang pangkalusugan sa mga kalapit na lugar. Dalawa lang ito sa mahigit 100 radioactive na elemento na nailabas sa atmosfera noong araw na iyon. Sa kabutihan palad, karamihan sa mga elementong ito ay mabilis mamatay, kaya mas hindi gaanong delikado. Ang pagsabog sa Hiroshima ay nakaapekto sa mga 8 milya mula sa sentro, habang sa Chernobyl ay umabot sa humigit kumulang 100,000 milya ang diametro ng apektuhan sa paligid ng planta. Tungkol sa biyolohikal na epekto ng radyasyon na sinusukat sa sieverts kada oras, nakakagulat ang mga numero. Sa mismong paligid ng reactor core, 300 sieverts kada oras ang nainabas. Ang 8 sieverts bawat oras na 37 beses na mas mababa ay nakamamatay na sa tao sa loob lang ng ilang linggo, kahit buong katawan lang ang malantad. Ang debris na bumagsak sa circulation pump area ay naglabas ng hanggang 100 sieverts kada oras, habang sa malapit sa mga electrolyzer, 100 hanggang 500 sieverts kada oras. Kaagad pagkatapos ng pagsabog, tinatayang may mga bahagi ng Pripyat na nakaranas ng hanggang 300 sieverts kada oras. At dahil inilikas lamang ang mga residente ng bayan makalipas ang ilang araw, nagresulta ito sa pagkamatay ng maraming tao. Natuklasan sa 2,000 na sa loob ng mga cooling tower sa planta ay umaabot pa rin sa 1.5 microsieverts kada oras at mas mataas ang radiation sa likuran ng mga tower. Naglalabas ng lampas 12 microsieverts bawat oras. Ang mismong mga kalsada sa paligid ng Reactor 4, ang unit na sangkot sa meltdown, ay nagbibigay pa rin ng sukat na 2.6 microsieverts kada oras.
Isa sa pinakamapanganib na bagay sa kagubatan ng Chernobyl ay ang metal na pang-ipit na ginamit sa paglilinis. Napaka-radioactive pa rin ito. Ang natuklasan naglalabas ng humigit kumulang 336 na microsieverts kada oras kahit ilang dekada na ang lumipas. Isa sa mga pinaka-nakababahalang katotohanan tungkol sa pang-ipit ay iniwan ng ito sa lupa sa kagubatan at ilang tao na bumisita sa kagubatan, legal man o hindi, ay nadatnal ito ng walang anumang babala. Mahirap unawain ang totoong epekto ng sakuna sa Chernobyl sa mga kalapit na lugar at ilang bahagi ng Europa dahil karamihan ng pinsalang dulot ng radyasyon ay lumitaw lang makalipas ang matagal na panahon matapos ang pagsabog. Maraming tao ang nawalan ng buhay habang nilalabanan ng apoy sa planta at sa mga operasyon ng paglilinis na tumagal ng napakahaba bago matapos. Ngunit ang radyasyon ay hindi lang nanatili sa isang lugar. Lumitaw lang makalipas ang ilang taon ang pangmatagalang epekto nito sa mga residente ng Pripyat, mga kalapit bayan at maging sa bansang tulad ng Sweden. Sa unang 2 dekada matapos ang sakuna, tinaya ng isang international na grupo ng 100 siyentipiko na humigit kumunang 2,000 katao ang namatay bilang direktang resulta nito. Sa sumunod na dekada, bumaba ng malaki ang bilang sa mga 50. Ayon sa ulat ng Chernobyl Forum, umabot sa 1,000 tauhan ng reactor sa lugar at mga tauhang pang-emergency ang nalantad sa mataas na radyasyon sa unang 24 na oras matapos ang pagsabog. At sa loob ng 12 buwan pagkatapos noon, 200,000 pa ang nalantad. Nagresulta ito sa mahigit 4,000 kaso ng thyroid cancer na naiulat sa paglipas ng mga taon. Bagaman dapat tandaan na sa mga naapektuhan, 99% ng mga pasyente ang nakaligtas. Ang mga lalaki at babae nagbuwis ng kanilang buhay upang gawing ligtas hanggat maaari. Ang lugar ay tunay na dapat ituring ng mga bayani. Ngunit nakakabahala pa rin dahil libo-libong tao ang nananatili sa mga lugar na nalason ng aksidente. Ang Ukraine at Russia ang pinaka-apektado sa agarang resulta ng sakuna na siya ninaasahan. Ngunit itinuturing ding lubang kontaminado ng radyasyon ang Belarus. Tinatayang 5 milyong tao ang nakatira sa mga delikadong lugar sa bansang iyon. Hindi bababa sa 100,000 residente ang naninirahan sa mga lugar na kinasipika bilang nasa ilalim ng mahigpit na kontrol. Iminungkahi na luma na ang klasipikasyong ito at dapat nang baguhin ang mga numerong ito. Kadalasan, medyo mababang dos ng radyasyon sa buong katawan ang natanggap ng karamihan. Ayon sa ilang pag-aaral, walang ebidensyang napatunayan na nakaapekto ito sa pagkamayabong o nagdulot ng mas maraming congenital na depekto. Nang inamin ng Unyong Sobyet ang tunay na lawak ng aksidente, inilikas ang mahigit 116,000 katao mula sa matinding na apektuhan at 230,000 pa ang napilitang tumakas mula sa mga hindi gaanong naapektuhang lugar sa mga sumunod na linggo. Ngunit sa panahong ito, nagsimula nang makasama ang radyasyon. Ang mga pagsisikap sa paglilikas ay napatunayan napaka-traumatiko para sa mga napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Dahil sa mga mito tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mga mananatili sa mga kontaminadong lugar, nagsimulang dumanas ang ilan ng nakapaparalisang fatalismo. Ibig sabihin, pakiramdam nila wala silang magawa para gumanda ang buhay nila dahil napaniwala silang tiyak na ang kanilang kapalaran. Ang mga sintomas ng ganitong pag-iisip ay kinabibilangan ng kawalan ng ambisyon at labis na pagpapakita ng kawalang pakialam. Malinaw ang psikolohikal na epekto ng sakuna sa mga naapektuhan, ngunit kailangan din nilang harapin ang posibilidad ng mga sakit sa hinaharap, gaya ng katarata at mga sakit sa puso at daluyan ng dugo. Ilan sa mga pinaka-nakakalitong misteryo na patuloy na gumugulo sa mga historiador ay mga artipaktong natuklasan at tila wala namang lohika. Minsan tinatawag silang artipaktong wala sa lugar, pero kadalasan naguguluhan ang mga tao kung paano nanatiling maayos ang mga ito sa libu-libong taon salungat sa lahat ng inaasahan. Isa sa mga artipakto ay ang espada ni Gujan na tinatayang 2,500 taon na ang tanda. Nadiskubre ito ng grupo ng arkeologo habang nagtatrabaho sa tabi ng Ilog Zeng sa China. Layunin ng paghuhukay na bungkalin ang mga natuklasang libingan.
Habang ginagawa ang trabahong ito, nakatagpo sila ng isang di inaasahang artipakto sa gitna ng 2,000 iba pang inalis at iningatan. Ngunit ang espada ni Gujian ang pinaka-nakamanga. Natagpuan ito sa tabi ng mga labi ng taong ang kabaong ay nasira ng tubig. Nasa ilalim ng lupa ang kabaong ng mahigit 1,000 taon, kaya't nagulat sila na maganda pa rin ang kondisyon ng espada. Dahil sa mahusay na gawa ng espada at kaluban na hindi tinatabla ng tubig, naprotektahan ang talim mula sa tubig sa ilalim ng lupa na sumira sa kabaong at iba pang elemento. Ang talim ay may sukat na 22 pulgada ang haba at ito ay may hawakan na may sukat na 3.3 pulgada. Nang tanggalin ito sa kaluban, halos perpekto pa rin ang talim at ayon sa mga ulat, matalim pa rin ito na kayang hiwain ang 20 piraso ng papel. Ang mismong talim ay gawa karamihan sa tanso, ngunit natuklasan din na ito ay may kaunting halong lata. Ang bahaging panangga ng espada ay nilagyan ng turkesa at asul na kristal. Nang malaman ang edad ng espada, natuklasang ginawa ito sa pagitan ng 770, 1,400 at 3 BC na lalong kahanga-hanga dahil sa kondisyon nito. Natuklasan ng mga eksperto na may 8 karakter sa talim at agad silang nagsimulang tukuyin ang ibig sabihin ng mga simbolo. Ipinapaliwanag ng 6 na character na ang espada ay nilikha para sa hari ng yuwa at para sa sariling gamit niya. Nagbunga ito ng bagong palaisipan. Sa panahon kung kailan ginawa ang espada, may 9 na iba't ibang tao ang namuno sa lugar na kilala bilang yuwa. Ang tanging opsyon ay siyasatin ang kabaong kung saan ito natagpuan, pati na rin ang mga labi ng taong kasama nitong natagpuan. Matapos itong gawin, natiyak na ang talim ay pag-aari ni Guja na kilala bilang hari ng Yue mula 496 hanggang 465 BC. Kilala siya bilang mabuting hari na hindi nagmamalaki sa kanyang mataas na katayuan. Nakilala siya sa kakayahang magpatuloy sa kabila ng pagsubok sa kaharian at sa pagkain ng pagkaing pangkaraniwan imbes na magpakasasa, lalo na habang nahihirapan ang nasasakupan, di tulad ng ibang hari sa kasaysayan. Iminumungkahi na ang espada ay ginawa para kay Guzi bilang parangal sa kanyang kababaang loob at pananatiling malapit sa mga tao ng kanyang kaharian kahit mataas ang kanyang katayuan. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng bitak ang espada ng tangkay ng isang manggagawa na alisin ito sa vitrina matapos itong ipahiram para ipakita sa Singapore. Mula noon ay nanatili na ito sa China at malamang na hindi na muling ipapahiram kailanman dahil dito. Isala ng pagkawala ni Shiwa Shu na 79 na taong gulang sa maraming kaso ng mga nawawala noong 2025 na hindi pa nare-resolve. Ang kanyang pamilya ay ilang beses nang nanawagan sa publiko na lumapit kung meron silang impormasyon tungkol sa huling mga galaw niya o kasalukuyang kinaroroonan. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin karagdagang palatandaan na natagpuan upang ipahiwatig kung ano ang nangyari sa kanya. Noong Disyembre ng 2025, natuklasan na si Shui ay may demensya, kaya inalagaan siya ng kanyang asawa at anak habang naninirahan sa Great Neck, New York. Sa araw na iyon, lumabas siya ng bahay na matatagpuan sa Oakley Street, bandang 3:00 ng hapon. Maaring lumabas siya para maglakad-lakad, ngunit hindi na siya nakabalik. Nag-alala ang pamilya para sa kanyang kaligtasan, kaya nang hindi na siya matagpuan o makontak, nakipag-ugnayan sila sa pulisya ng gabing iyon para mag-ulat na nawawala siya. Sinabi nila na limitado ang Ingles ni Shu, kaya posible siyang mahirapang makauwi dahil sa kanyang kalagayan. Hindi natuntun si Shu gamit ang cellphone niya dahil iniwan niya ito sa bahay nang umalis siya. Bukod pa rito, hindi rin nagamit ang location tag na inilagay sa kanyang sapatos dahil hindi niya naisuot ang mga iyon bago siya umalis ng bahay. Hindi ito unang beses na nawala si Chu mula sa kanilang bahay. Pero ito ang unang pagkakataon na wala siyang dalang tracking device at maaring nakalimutan ng niya ito. Ang pinakamatagal na nawala siya mula sa kanilang bahay kamakailan ay 12 oras at sa insidenteng iyon, nagawa niyang makabalik ng mag-isa ng walang tulong. May tunay na pangamba na maaring nalito o naguluhan si Shu habang malayo sa kanyang pamilya at maaring sinusubukan niyang makabalik pa uwi. Dahil karamihan sa sinasalita niya ay Mandarin, baka mahirapan siyang makipag-usap sa iba.
Ipinahayag ng pamilya niya ang takot na baka may medical na emergency siya at baka tumanggi sa tulong kung iaalok. Ayon sa panawagan, mabilis siyang maglakad at madalas makitang nagsasalita mag-isa na maaring makatulong sa pagkakakilanlan niya. Hiniling ng awtoridad sa mga taga-Great Neck na tingnan ang kanilang security system kung sakaling makita si Shu. Kung makuha ang footage, makakatulong ito matukoy ang huling galaw niya. Ayon sa investigador, posibleng magtungo siya sa Bayside, Queens, pero wala pang naiulat na pagkakita sa kanya doon. Samantala, nananawagan ang Nassau County Police Department na kung sino man ang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Shu ay makipag-ugnayan sa kanila sa 516-573-7347. Si Michael J. Small, 79 na taong gulang, ay nawawala mula pa noong Marso ng 2025 sa Abingdon, Virginia, at lalong nag-aalala ang mga pulis para sa kanyang kalagayan dahil wala pa ring natatagpuang bakas niya sa mga buwan na lumipas mula nang siya ay mawala. Noong 2022, lumipat si Michael sa Green Acres Assisted Living Facility sa Abingdon matapos siyang na-diagnose na may dementia. Doon niya natanggap ang pang-angalaga at nanatili roon ng 3 taon. Ngunit nang mawala siya, napagdesisyonan na ng pamilya niyang ilipat siya sa ibang pasilidad. Ngunit bago nila magawa iyon, sinabihan silang wala na siya roon at walang alam ang staff ng pasilidad kung saan magsisimula. Maaring sinusubukan niyang pumunta sa Charlotte, North Carolina. Noon siya nakatira bago sa pasilidad at dahil sa kondisyon niya, maaring naligaw siya at hindi na alam kung paano bumalik. Dahil sa edad at kondisyon, nasa panganib si Michael dahil baka hindi niya maalagaan ang sarili habang malayo sa pamilya at tagapag-alaga. Kaya naman, napakahalaga na siya ay matagpuan sa lalong madaling panahon upang maibalik siya sa kaligtasan. Dahil sa CCTV footage na nakuha ng pulisya, nalaman na umalis si Michael sa Green Acres mag-isa at naglakad noong ika-24 ng Marso, 2025. Makikita sa footage na umalis siya ng alas 4 ng hapon at ayon sa saksi, nakita siya sa botika ni Michael bandang alas 6:30 ng gabi. Sinabi ng pamilya niya na sa Charlotte nakatira ang kapatid niyang babae, kaya baka gusto niyang pumunta roon. Nabanggit na niya noon ang pagpunta roon at sobrang obsessed siyang makita ulit ang kapatid kaya lagi niyang dala sa bulsa ang address nito saan man siya magpunta. Nagsagawa ng paghahanap matapos siyang iulat na nawawala. At dinaluhan ito ng Abingdon Police Department, Washington County, Virginia Sheriff's Office, Virginia State Police, Abingdon Fire Department, at Virginia Department of Social Services, kasama pa ang iba. Sinabi ni Carrie, anak ni Michael, na naghanap din ang kanilang pamilya sa Bristol at kinausap ang mga taong walang tirahan doon, umaasang may nakakita sa kanya. Sabi pa niya, sanay si Michael maglakad at mag-hiking ng malayo, kaya posibleng ang nakalayo na siya bago napansing nawawala. Naubos na ng pamilya niya ang mga pwedeng hanapan at humiling sila na kung may alam pa kung saan maghanap, ipaalam sana. Sinabi ni Carrie na malaya ang mga residente ng Green Acres na pumasok at lumabas. At tuwing naglalakad mag-isa si Michael noon, agad siyang natatagpuan ng staff at naibabalik sa pasilidad. Nakipag-ugnayan na ang pasilidad sa pamilya para humingi ng paumanhin at nag-alok ang may-ari ng $1,000 pabuya sa magbibigay ng impormasyon para matagpuan si Michael. Kilala si Michael sa biglaang kaliwanagan ng isip kaya nag-aalala ang lahat na baka naisakay siya ng isang motorista sa isa sa mga sandaling iyon. Kung meron kang anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, hinihiling na makipag-ugnayan ka sa Washington County Dispatch sa 2766-766-277. Tuwing may nawawala sa kagubatan, kailangan silang mahanap agad-agad, lalo na kung wala silang sapat na supply at kagamitan para mabuhay sa matagal na panahon sa labas. Dahil dito, desperado ang pamilya ng 59 anyos na si Robert Weaver para sa anumang impormasyon sa kanyang kinaroroonan at inulit ito ng mga awtoridad na labisting nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Si Robert ay empleyado ng National Park Service kaya marami siyang karanasan sa kagubatan. Ngunit ang katotohanan, hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan at pamilya ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanila dahil ang biglaan niyang pagkawala ay hindi iyon ugali niya.
Alam na nung ika-24 ng Hunyo, 2025 si Robert ay nagpalipas ng oras sa Doretian Bay Public Use Cabin na matatagpuan malapit sa Skylac Lake. Wala siyang duty, kaya nagdesisyon siyang magpunta sa kubo sa kanyang libreng oras. Sinabi kalaunan ng kanyang ina sa mga investigador na tinawagan siya ni Robert at nagreklamo na hindi niya nagugustuhan ang pananatili niya sa kubo. Pinanggit niya na malamang ay maghahanap siya ng ibang lugar kung saan siya pwedeng mag-hiking at sinabi niyang malamang ay lilipat siya sa Upper Kenai River area. Nang maiulat siyang nawawala at hindi dumating sa shift, agad nagsimula ang paghahanap gamit ang K9 units drones, helicopters, rafts at bangka. Pero walang bakas ni Robert noong una. Noong Hunyo 28, sa wakas ay may unang pahiwatig na nahanap ang mga naghahanap. Nakita ang backpack ni Robert sa Upper Kenai River matapos maipit sa buhol-buhol na troso. Ipinapakita nitong itinuloy niya ang planong maghanap ng bagong kampo. Natagpuan ang kanyang kotse noong Hulyo 1 pero walang nahanap na kapaki-pakinabang ang mga investigador. Nagsagawa ng mga paghahanap sa lugar ng Upper Kenai River, ngunit muli wala ring naging resulta. Itinigil ang opisyal na paghahanap noong Hunyo 24 kahit naniniwala ang mga investigador na naroon pa siya, ngunit sinabi ng otoridad na may mga susunod pang paghahanap. Isasagawa ang mga ito ng National Park Service at Alaska State Parks sa tulong ng Alaska State Troopers. Nagsimula ang ina ni Robert ng GoFundMe campaign para maiuwi ang kanyang mga gamit at sasakyan. Sabi ng kanyang ina, malaki ang gastos ng pagsisikap na ito. Sa ngayon, mahigit $2,000 na ang nalikom ng kampanya. Dagdag pa niya, sumulat siya sa Pangulo at kay State Senator Jerry Moran para humiling ng mga profesional na diver sa posibleng kinaroroonan ni Robert. Pero wala pa siyang sagot. Kung ikaw o may kakilala kang may impormasyon tungkol sa kaso ni Robert, hinihiling na makipag-ugnayan sa Kenai National Wildlife Refuge Headquarters sa Siam 072-62-7021. Ang 63 taong gulang na si Freddie Van Valkenburg ay nawala nung huling bahagi ng 2025. Hindi pa rin nalulutas ang kanyang kaso dahil hindi siya makita ng pamilya, kaibigan at autoridad. Humingi sila ng tulong sa publiko para maresolba ang kaso niya. Noong Nobyembre ng taong iyon, si Freddie ay nakatira sa Port Charlotte, Florida at huling nakita na umalis sa kanilang bahay sa Bear Avenue. Dapat siyang gumalik sa trabaho noong 2 ng Desyembre pero hindi niya nagawa. Matapos malaman ng kanyang pamilya ang pagkawala ni Freddie, agad na nakipag-ugnayan ang kanyang ina sa pulisya upang maghain ng ulat para sa nawawalang tao. At mula noon, ginawa na ng mga autoridad ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap siya, ngunit kakaunti lamang ang naging tagumpay. Kakaiba, hindi iniulat ng asawa ni Robert ang pagkawala niya kahit hindi siya umuwi at may seryosong pag-aalala dahil kailangan niya ng insulin araw-araw. Pinaniniwalaan na naubusan na siya ng insulin sa mga oras na ito kaya napakahalaga na siya ay matagpuan upang matanggap niya ang gamot na kailangan niya. Ayon sa autoridad, may ilang bahagi ng kaso ni Robert na tila walang saysay. Dagdag pa ng anak niyan si Dylan, kahina-hinala at hindi pangkaraniwan ang pagkawala ng kanyang ama. Pagkatapos may isang pa ang ulat na nawawala, nagsagawa ng paghahanap ang pulisya sa bahay ni Freddie at ng asawa niya at doon nila nakita ang pitaka, kotse, mga susi at cellphone niya. Hindi alam kung bakit siya umalis ng bahay na hindi dala ang mga gamit, lalo ang cellphone na pang-contact sa pamilya. Kung dinala niya ang cellphone niya, sana natuntun ang galaw niya, pero hindi yun pwede. Nagsagawa ang mga autoridad ng ilang paghahanap sa Veterans Park na malapit sa Edgewater. Pero kahit gumamit sila ng mga asong panghanap, wala silang natagpuang anumang bakas. Tandaan, may natagpo ang sulat sa bahay ng mag-asawa matapos mamala si Freddie. Pero tumanggi ang pulisya na ibahagi ang nilalaman o kung si Freddie ang sumulat. Huling nakita siya naglalakad sa Bear Avenue malapit sa bahay nila, pero di pa rin alam kung saan siya nagduo pagkatapos. Nagulat si Dylan nang makatanggap siya ng tawag mula sa opisina ng lokal na sheriff na nagsabi sa kanya na nawawala na ang kanyang ama ng 3 araw ng mga panahon yon. Si Randy, tiyuhin niya, ang nag-file ng report sa pagkawala at di pa rin alam kung bakit hindi nag-report ang asawa ni Freddie nang hindi ito umuwi.
Bagamat kahina-hinala ang pagkawala niya para sa kanyang pamilya, sinabi ng pulisya na hindi nila pinaghihinalaang may nangyaring masama kay Freddy at hindi rin sila naniniwala na may kinalaman ang anumang krimen dito. Ang sinumang nakakita kay Freddy o may impormasyon tungkol sa kanyang kaso ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Charlotte County Sheriff's Office sa Siyam 4163 Siyam 2101. Si Adib Eddie Rohana, 60 na taong gulang ay kilalang kilala sa komunidad ng Vestal sa Shenango, New York. Nung panahon ng kanyang pagkawala, 3 dekada na siyang naninirahan sa lugar at ang kanyang negosyo na isang used car dealership na tinatawag na Cars R US ay naging kilalang kilala sa lugar sa loob ng 20 taon. Dahil dito, nagulat ang komunidad sa kanyang bigla at misteryosong pagkawala. Ngunit kahit nagsikap ang lahat, pati ang investigador, hindi pa rin siya natatagpuan. Nanawagan ng pulisya na magbigay ng impormasyon sa kaso ni Adib para matulungan ang 5 anak niyang naghahanap ng kasagutan. Ang huling beses na nakita si Adib ay bandang tanghali noong 11 ng Enero 2025 habang siya ay nasa kanyang dealership na matatagpuan sa Upper Front Street. Nabahala ang kanyang pamilya nang hindi siya umuwi nung araw na iyon at nang wala pa rin silang balita mula sa kanya pagsapit ng 14 ng Enero. Nagpasya silang kontakin ng pulisya upang maghain ng ulat tungkol sa nawawalang tao. Unang hakbang sa investigasyon ang pag-check ng tala sa telepono at nalaman na na-update ang telepono ni Adib bandang 6 ng gabi. Sa mismong araw ng kanyang pagkawala sa paligid ng dealership. Makalipas ang ilang minuto, pinatay ito at hindi na muling binuksan. Matapos maglabas ng emosyonal na panawagan ang kanyang pamilya sa publiko, may ilang mga lead na natanggap at sinundan, ngunit wala sa mga tip na ito ang nagresulta sa pagkakatagpo kay Adib. Inusisa ng mga investigador ang bawat impormasyong nakuha para matukoy ang galaw ng nawawalang lalaki matapos umalis sa dealership. Wala pa ring nahanap na kapaki-pakinabang na CCTV footage, kaya hindi pa rin alam kung kusa siyang umalis o may masamang nangyari sa kanya. Naniniwala ang mga investigador na may nakakaalam sa nangyari kay Adib sa komunidad ng Vestal. Pero walang lumalantad, kaya nakatigil ang investigasyon dahil walang ibang lead. Bilang pagsisikap na hikayatin ang sinumang may mahalagang impormasyon na lumantad, nag-alok ang kanyang pamilya ng $20,000 na pabuya sa sinumang makakatulong sa pulisya na mahanap si Adib. Kahit may malaking pabuya, wala pa ring nagbigay ng ganong impormasyon. Sinumang nakakita kay Adib o makakatulong sa pulisya na mahanap siya ay dapat makipag-ugnayan sa tip line ng Broome County Sheriff's Office sa 607-819-6. May tunay na pag-aalala para sa kalagayan ng 36 na taong gulang na si Eric Thomas Putnam na nawawala mula pa noong ika-4 ng Abril, 2025. Naglabas na ang mga investigador ng pinakamaraming detalye tungkol sa kanyang kaso hanggat maaari at ang ilan sa mga detalye ay talagang nakakabahala. Si Eric ay taga Ocala, Florida at nang siya'y nawala, nagtatrabaho siya sa Marian Pneumatics and Hydraulics sa Magnolia Avenue. Nakita siya ron habang nagtatrabaho sa kanyang shift nung araw ng kanyang pagkawala at wala ni isa sa kanyang mga katrabaho ang nakakita sa kanya o nakabalita tungkol sa kanya mula noon. Kaunti lang ang detalye na available sa kaso ni Eric, pero alam na may mga seryosong pag-aalala para sa kanyang kaligtasan dahil sa ilang mga palatandaan na natagpuan mula noong araw na siya ay nawala ng walang bakas. Noong Hulyo, 73 buwan matapos i-report na nawawala si Eric, nakatanggap ang kanyang inang si Rebecca Sanchez ng tawag mula sa isang nakakita sa sasakyan niya. Ngunit mas lalo silang nag-alala sa kaligtasan ni Eric dahil sa impormasyong nakuha. Ipinalam nila sa kanya na ang sasakyan ni Eric ay sinunog bago ito natagpuan sa 1,224 East Anderson Street sa Orlando at nahatak na palayo ito bago pa man masuri ng mga investigador ang lugar. May hinanang sinunog ang sasakyan para mawala ang ebidensya, ngunit teorya lang ito dahil walang ibang palatandaang masama ang nakita. Nakipag-ugnayan ang pamilya sa Marion County at nananawagan sa sinumang may anumang ideya sa nangyari sa kanya nung araw na iyon na agad makipag-ugnayan sa pulisya. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang sasakyan ay sinuri para sa mga posibleng pahiwatig, ngunit wala namang nakuha na anumang kapaki-pakinabang.
Walang nakakita sa sanhi ng sunog kaya't hindi alam kung sinadya ito o nagka-problema lang sa kuryente ang sasakyan na naging dahilan ng sunog. Hindi rin tiyak kung naroon si Eric nang magsimula ang sunog, kung umalis siyang naglalakad o sakay ng sasakyan, o kung siya ay sa pilitang dinala ng iba sa hindi pa rin alam ang dahilan. Sino mang may alam kung bakit nasunog ang sasakyan ni Eric o gustong mag-ulat ng pagkakita sa kanya ay dapat makipag-ugnayan sa Marion County Sheriff's Office sa 3527 328111. Hindi nakakaiba para kay Tynan Oresca, 27, ang pag-alis sa bahay ng pamilya nila sa Lawrenceville, Georgia paminsan-minsan. Pero palaging bumabalik matapos ang 1 o 2 araw. Ayon sa kanyang pamilya, ang pagkawala niya noong ika-1 ng Mayo 2025 ay labis nilang ikinabahala dahil hindi na nila siya makontak mula noon. Ayon sa stepsister niyang si Tifa Charles, sinabi niya sa press conference na inaasahan nilang uuwi si Tina noong araw na yon o kinabukasan. Pero hindi ito nangyari, kaya lalo silang nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Umalis siya ng bahay noong hapon ng Mayo 1, dala ang ilang personal na gamit. Hindi niya sinabi kung saan pupunta o ano ang plano niya, kaya nahirapan ang mga investigador tukuyin kung kusa siyang umalis o may masama bang nangyari sa kanya. Paulit-ulit sinabi ng kanyang pamilya at kaibigan na hinding-hindi niya iiwan ang 2 anak at hindi normal ang matagal niyang pagkawala. Pagkabukas ng kaso ng pagkawala ni Tina, sinuri ng investigador ang bank account at tawad niya. Ngunit walang natagpuang aktibidad mula noong nawala siya. Sinuri nila ang kanyang social media para sa mga palatandaan, pero wala silang nakita at hindi rin ito nabuksan mula noon. Alam na naglakad siya papuntang Grayson Highway dahil nakita siya sa security camera na nagsanla ng cellphone para sa pera ron. Dahil dito, maraming tanong ang naiwan, gaya ng dahilan ng pangangailangan niya ng pera at kung plano niyang umalis sa lugar at hindi na bumalik nang hindi nagpapaalam sa mga mahal niya sa buhay. Nang malaman ito ng pamilya, sinabi nilang nabanggit na niya noon ang paglipat sa Houston. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga investigador sa mga pulis sa Lawrenceville kung sakaling makita si Tina. Bagamat lumalabas na kusang umalis siya, hindi pa rin kumbinsido ang pamilya ni Tina. Bagamat umalis na siya noon, palagi niyang isinasama ang mga anak niya at nag-aalala sila na baka naging biktima siya ng krimen. Kakaiba, hindi agad iniulat ng pamilya ang pagkawala niya. 4 na araw muna siya nawala bago kinontak ng kanyang kinakasama ang mga otoridad at hindi rin ipinaliwanag kung bakit siya naghintay ng matagal bago kumilos. Sabi ng mga investigador, hindi ibig sabihin nito na may masama talagang nangyayari dahil magkakaiba ang bawat kaso ng nawawalang tao. Hiniling sa mga tao sa Lawrenceville at Houston na maging mapagmatyag para kay Tina at iulat agad kung makita siya. Kung alam mo kung nasaan si Tina o may impormasyon ka na makakatulong sa kaso niya, hinihiling na makipag-ugnayan ka sa Lawrenceville Police Department sa 770-670-5057 at banggitin ang agency case number na 250-50090. Si Ashley Moore, 26 na taong gulang, ay nananatiling nawawala sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng kanyang pamilya at mga investigador na siya ay matagpuan. Noong Setyembre ng 2025, si Ashley ay naninirahan sa Hartwell, Ohio. Huling nakita si Ashley noong bandang ika-10 ng Setyembre at mula noon, lalong nag-aalala ang kanyang pamilya at mga kaibigan para sa kanyang kalagayan matapos siyang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi sinabi ng pamilya ni Ashley kung bakit nila ito pinaniniwalaan. Ngunit sinabi nila sa mga investigador na maaring plano niyang bumiyahe papuntang Las Vegas kahit di malinaw kung titira siya o may ibang dahilan. Nang hindi siya umuwi ayon sa plano, kinontak ng pamilya ang lahat ng kakilala ni Ashley. Baka nakita nila siya o alam ang plano niya. Ngunit tulad ng pamilya, nagulat din sila na nawawala siya. Mula noon, lahat ng pagsubok na makontak si Ashley ay nabigo at sinasabing maaring naka-off na ang kanyang telepono o naubusan na ito ng baterya. Ibig sabihin, hindi matunton ang kanyang lokasyon gamit ang telepono na ikinadismaya ng mga investigador at ng kanyang mga mahal sa buhay.
Dagdag nila, maaring nagmamaneho siya ng Nissan Sentra na may temporary plate. Gaya ng ibang kaso na nawawala, sabi ng pamilya ni Ashley na hindi siya nawawala ng matagal na walang balita. Kaya nag-aalala silang may masamang nangyari sa kanya habang papuntang Las Vegas. Hindi pa rin alam kung naglalakbay siya mag-isa o may kasama at mula nang iulat siya nawawala, wala pang lumalapit para magsabing nakita siya. Ang huling nakausap ni Ashley ay ang kanyang lola noong Setyembre, ngunit hindi sinabi ang kanilang pinag-usapan. Ilang beses nang nanawagan ang kanyang mga mahal sa buhay sa social media para sa impormasyon sa kanyang kinaroroonan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na sagot. Simula noon ay gumawa sila ng isang flyer na naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga pangyayari sa pagkawala niya. At ito ay pinost sa iba't ibang social media platforms kasama ng panawagan na kung sino man ang nakakita sa kanya ay makipag-ugnayan sa pulisya. 4 na buwan matapos buksan ang kaso ni Ashley, patuloy ang mga investigador sa paghahanap ng pahiwatig kung nasaan siya at nang akong susundan bawat lead para mabigyan ng kasagutan ang kanyang pamilya. Kung ikaw o may kakilala kang makakita kay Ashley, hinihikayat kang makipag-ugnayan sa Cincinnati Police Department sa 513-569-8600. Nakakagulat dami ning namamatay taon-taon dahil sa walang saysay na karahasan na wala silang kasalanan. Ito ang nangyari kay Cole Lapowski, 26 na taong gulang, nang siya ay mamatay noong Hunyo 2025 at hanggang ngayon ay hindi pa rin kilala ang umatake sa kanya. Ayon sa pulisya ng Toledo, Ohio noong gabing yon, sila ay tinawag sa isang address sa Lincolnshire Boulevard kung saan iniulat ng isang saksi na may nagpaputok ng baril at may nasaktang inosenteng tao sa insidente. Pagdating ng mga investigador sa lugar, natagpuan na si Cole na nakahandusay sa lupa at napag-alaman nilang tinamaan siya ng isang bala sa ulo. Agad siyang dinala sa isang ospital sa lugar matapos bigyan ng paunang lunas sa pinangyarihan at ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya para mailigtas siya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging sapat ang kanilang pagsisikap at pumanaw si Cole. Nalaman na pauwi na sina Cole at ang kanyang kasintahan matapos pumisita sa malapit na Taco Bell. Habang dumadaan sila sa bahay, may nagpaputok ng baril sa di malamang dahilan at tinamaan si Cole. Sabi ng mga awtoridad, may grupo sa isang Airbnb na nagpa-party at pinaniniwala ang nagkaroon ng pagtatalo sa ilan sa mga dumalo. Numala ang aware na uwi ito sa karahasan at ilang putok ng baril ang pinakawalan dahilan para masugatan si Cole. Isang kapitbahay ang nag-ulat na may babaeng kumatok sa kanyang pintuan para sabihing may party sa kanilang lugar mamaya. Sabi pa niya, makalipas ang ilang oras, 150 katao na ang dumating at hindi na madaanan ang kalsada dahil umabot ang party hanggang sa kalsada. Maraming alak ang nainom sa party, kaya bumalik ang mga pulis para kunin ang ilang naiwan na cellphone. Ipinaalam sa mga investigador na may isa pang lalaking dinala sa ospital matapos masaktan sa party. Malamang na iisang salarin ang nanakit sa kanya at kumaning din siya. Dahil napakaraming tao ang naroon nung nangyari ang insidente, siguradong may nakakita kung sino ang nagpaputok ng baril pero wala pang dumanantag marahil dahil pinoprotektahan nila ang may sala o natatakot silang gantihan. Wala nang natanggap na karagdagang impormasyon at nanawagan ang pulisya na sinumang naroon sa party noong gabing yon o may impormasyon tungkol sa umatake ay lumantad upang makamit ang hustisya sa kaso ni Cole. Matapos ang insidente, nagsampa ng wrongful death case ang mga magulang ni Cole laban kay Jennifer Wolf, may-ari ng Airbnb. Sinabi nila na hindi siya naging maingat sa pag-uorganisa ng party at may dituwirang pananagutan siya sa pagkamatay ni Cole. Sinabi nila na hindi nabantayan ni Wolf ang dami ng tao sa party na ginanap malapit lang sa bahay ni Cole. Bukod pa rito, inakusahan nila na hindi niya nasiguro ang kaligtasan ng mga dumalo sa party at ng komunidad sa paligid at naniniwala silang karapat-dapat silang tumanggap ng bayad na $25 milyong at karagdagang 10 milyon bilang parusang danyos. Kung alam mo kung sino ang responsabale sa pagkamatay ni Cole o may maibibigay kang anumang mahalagang impormasyon sa kaso niya, hinihiling na makipag-ugnayan ka sa Crime Stoppers sa 400-200-55-111 sa 400-200-55-111. 11.
Isang kakaibang kaso ang lumitaw sa Philadelphia noong Disyembre 2025 nang atakihin ang isang tow truck driver habang nakaduty. Nagtapos ang insidente sa pagkamatay ng driver, ngunit lalo pang kumomplikado ang kaso nang maganap pa ang dalawang magkatulad na pag-atake sa sumunod na buwan. Noong Disyembre 22, 2025, si David Garcia Morales, 20 taong gulang ang nagtatrabaho para sa 400 at 48 towing and recovery. Minamaneho niya ang isa sa puting tow truck ng kumpanya. Di alam ang dahilan, may lumapit sa truck, nagpaputok ng baril, tinamaan si David at namatay. Pagdating ng investigador, nakita nilang naroon pa si David at ang kanyang truck. Dinala siya sa ospital at kinamot, ngunit pumanaw siya noong Disyembre 26 dahil sa mga sugat. Nagsimula ng maghanap ng ebidensya ang pulis sa paligid ng sasakyan niya at nakuha nila ang CCTV footage ng navy blue na Jeep Grand Cherokee na minamaneho ng salarin. Ipinakalat sa publiko ang larawan at napansin ang sira sa sunroof at likurang bintana ng sasakyan. Matapos ang 3 linggo, muling inatake si Aaron Whitfield, 25 taong gulang at empleyado rin ng parehong towing company. Siya at ang kanyang kasintahan ay nakaupo sa loob ng kanyang truck sa Bustleton at North Streets nang bigla silang inatake ng isang tao gamit ang baril. Makikita sa CCTV na may abong sedan na lumapit sa truck, saka may isang tao sa loob na bumunot ng baril at nagpaputok sa mga tao. Mabilis umalis ang mga sasakyan at naniniwala ang investigador na ito ay planado at koordinadong pag-atake. Natagpuan din ang kotse at sinuri para sa ebidensya. Umaasa ang otoridad na may naiwan DNA o fingerprint ang mga salarin na makakatulong sa kanilang pagkatakilanan at pag-aresto. Hindi na nakaligtas si Aaron sa pag-atake, pero ang kasintahan niyang nasugatan sa binti ay agad dinala sa ospital at inaasa ang gagaling. Dahil sa dalawan magkaparehong insidenteng sunod na nangyari, iniimbestigahan ng pulisya kung magkaugnay ang mga kaso. Tinitingnan din nila ang isang ikatlong kaso noong ika-23 ng Nobyembre 2025 kung saan inatake si Aaron Smith Sims na 26 na taong gulang. Noong panahong iyon, nagtatrabaho si Aaron bilang tagamasid para sa mga driver ng tow truck. Ibig sabihin nito, siya ang may responsibilidad na ipaalam sa mga driver ng tow truck sa lugar tungkol sa mga aksidenteng naganap upang sila ay makapunta agad sa pinangyarihan at makapagbigay ng tulong. Matapos siyang atakihin, dinala si Aaron sa ospital at umasa ang lahat na makaliligtas siya. Ngunit pumanaw siya noong Enero 4, 2026. Lahat ng 3 biktima ay empleyado ng pareho towing company. Dahil magkapareho ang paraan ng pag-atake, may nagsasabi na baka may galit sa negosyo ang gumagawa nito, pero hindi pa napapatunayan. Ayon sa pulisya, posibleng konektado ito sa nabanan ng teritoryo sa lugar. Noong nakaraan, nagkaroon ng alitan ang mga towing companies sa Philadelphia tungkol sa kanilang saklaw at minsan nauwi ito sa karahasan. Wala pa ring numanantad na saksi at kahit may CCTV footage, hindi pa rin natutukoy ang mga suspect. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa mga pag-ataking ito ay hinihikayat na magsumite ng tip sa pamamagitan ng pagtawag sa 215-68-477. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo sa aming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo muli sa susunod.